pinakapangit na experience ko sa pabango, 2017, nasa Thailand ako noon for training. Tapos may kasama ako mga foreigners, mga Southeast Asians. Nakakilala ko na rin or kaibigan ko na rin. So, sa sobrang sama, sobrang memorable siya, pero memorable siya dahil nakakahiya. Talagang part na ng core memory eh. Pero pag naaalala ko, alam mo yung natatawa ka kasi nakakahiya. So, ang gamit ko noon, Adidas Ice Dive. Kwento ko lang muna kung paano ko nakuha yung Adidas Ice Dive, no? Ito kasi yung mga panahon na medyo nagle-level up na sa monetary konti. So para sa akin nun, yung aficionado, prescripto, ako galing ako doon, tapos papunta dito, parang level up na rin yun. Konti. Magkano ba bili ko dito? 350 ba? Parang ganun yung presyo niya, or 300. Less than 500 lang. Ilang ml ka? Hindi ko na maalala kung ilang ml eh. Yun, tapos pinili ko siya kasi sporty ako. Wala akong pakialam sa mga notes kasi hindi ko pa alam yun. Pero parang fresh naman kasi siya nung naamoy ko dati. So yun, pasok siya dun sa type of scent na parang tingin ko bagay sa akin dati. Pero totally wala akong alam dun sa mga technicalities. So, ito na. Sa Thailand na ako for training. Tapos nasa hotel ako noon na magandang hotel. Iya ako pag naaalala ko eh. Nakapustura ako noon kasi may may attendant kami na ano nga bang gagawin namin nun? Classroom training yata nung araw na yon. Tapos ang ginawa ko, nag-overspray na ako sa kwarto. Hindi ko pa alam yung mga ganong terminologies na yung mga overspray na hindi ko na rin maalala kung ilang spray. Ang thought process ko lang kasi dati sa pagkakatanda ko, basta pabango naman yan eh, kaya di mabango. Wala ako, hindi ko naiisip yung kapag sobrang dami mong inispray, baka hindi na siya mabango. Hindi ko yun naiisip dati. Tapos tanda ko lang din kasi spray ko, dami. Naamoy ko yung sarili ko, parang ay, bango ko ah. So, ganun lang kasimple. Ang nangyari, sinundo kami sa hotel nung isang local, nung isang Thai. Si Puwi, babae. Ang kotse niya, Ford Fiesta. Medyo maliit na Ford Fiesta kasi siguro matagal na yon. Kumbaga lumang ano na siya, year model. Ang kasama ko sa kotse, isang Pilipino, nandun kami sa likod, si Enzo. Tapos sa harapan na passenger, si Nina, Indonesian. Si Nina, sobrang kakulitan ko yon, sobrang barkada. Kasi tinuturuan ko mag-Filipino, mag-Tagalog, na puro kalokohan. Tapos, basta lap trip lang. May hindi pa ako nakwento. So, nag-overspray na ako sa kwarto. Bago ako pumasok ng kotse, nag-spray ulit ako ng madami. Siguro sobrang conscious ko no na gusto ko mag-amoy mabango. Tapos, ayun na. Pagpasok ng kotse, malapit lang yung pupuntahan namin eh. Pero mga 3 minutes pa lang kami bumabiyahe. Si Nina, kinukumbulsyon, tas nahihilo, sakit daw ng ulo niya. Magagaling sila mag-English so nagkakaintindihan kami. Tapos, ang tinuturo niyang dahilan, yung pabango ko. Hindi siya galit, pero yung, alam mo yung mukha, nag-iba na, nahihilo, hindi makahinga. Sobrang hiya ako noon. Tapos kasi, paano ko tatanggalin yung amoy, di ba? Hindi tatapon ko yung damit ko sa labas ng kotse. Hindi ko na masyado maalala kung bumaba ba kami. Pero naalala ko binaba yung bintana at saka huminto kami. Tapos, yun. Sobrang pangit nung memory ko sa kanya. Okay naman siya na, I mean yung scent niya, pasok talaga dun sa taste ko. Kahit na hindi ko pa alam yung mga notes nung time na yun. Pero kasi wala nga akong idea dun sa huwag kang mag-overspray kapag lalo pag papasok sa kotse. Tapos magkakaiba kayo ng tolerance. Hindi porke na naamoy ko yung sarili ko, ay amoy mabango ah. Ganun na rin yung perception ng ibang tao. Yun, hindi ko rin alam yung idea nung choke
sa sobrang dami ng pabango dati, 'di ba? May idea na ako na ano, may mga tao na nalalakasan sa pabango, pero iba kasi yung ngayon, 'di ba, pag into the hobby ka na talaga. Kumbaga mas deeper yung ano, yung pag-unawa mo. Pero nung time na yun, putik, nakakahiya. Iniisip ko pa naman dati kapag kami ganong trainings, nire-represent ko yung Pilipinas kasi sa iba-ibang lahi kami doon. Kasi parang naisip ko noon, yung mga kasama kong foreigners, ikukwento nila sa mga kaibigan nila, ay yung kasama kong Pilipino ganito. So parang imbis na itaas ko yung bandila ng Pilipinas, ang maalala pa sa akin ni Nina yung yun, yung memory na yun. Wala lang, nakakatawang nakakahiya na lang siya ngayon.